get you in the States, might relocate so you can smoke on the Maui Wowie, you can take like going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie. Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro. What's up, kamusta mga ka-electric? This is Evia Hemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So for today's video mga ka-Eviahe, ito na ang hinihintay nyo na review ng ating bagong-bago na NXT Silo Pro S. Opo, tama po. NXT Silo Pro S po itong nasa harapan natin. Pero siguro magtataka kayo bakit parehas na parehas lang naman yung itsura. Anong pinagbago dito sa Silo Pro S? So ito po, unang-unang makikita nyong pagbabago dito sa NXT Silo Pro S na talaga namang visible ay ito pong kanyang swing arm. Opo, tama po kayo. Ito pong NXT Silo Pro S, pag binili nyo po ito, stock po itong alloy swing arm na yan. So makikita nyo lang dito, Silo Pro pa rin yung nakalagay. So as per NXT, wala pa daw po kasing emblem na dumarating. So Silo Pro pa lang yung nilagay nila. Yung emblem ng pang Silo Pro S talaga ay hindi pa dumadating. So ito ang unang-unang visible na pagbabago ni NXT Silo Pro S. So si Silo Pro po, yung unang version, ang stock swing arm niya ay bakal lang na pag ganun, tapos may cover dito. Pero ito po, maraming nagulat na stock itong alloy swing arm na yan. So napakaganda. Hindi mo na kailangan magpa-convert, hindi mo na kailangan bumili ng swing arm, magpa-convert, kasi ito po, stock na po itong alloy swing arm na yun. And ito pa, main specs po na tayo, no? So ito pong si NXT Silo Pro S, dati po itong naka 2000 watts na motor hub. Ngayon, ang stock na motor hub niya na po ay, papakita ko sa inyo, yan po ay naka 3000 watts na. Opo, naka 3000 watts na po ang motor hub ni NXT Silo Pro S. At the same time, ang kanya pong controller ay Votol EM85 na po. Yes, tama. Kaya ibig sabihin ba nun, mas mabilis na siya? Opo, mas mabilis na siya. Kasing bilis na po siya ng NXT Voltaris Pro, kasi po magka-specs po sila. So up to 75 kph na po ang top speed ni NXT Silo Pro S. So in terms of battery naman po, same pa rin po siya ng battery. Siya po ay naka 72 volt 65 Ah pa rin. And nandito pa rin siya sa compartment. Ayan, makikita nyo po, ayan, 72 volt 65 Ah. So removable po ito. Ibig sabihin, pwedeng i-charge sa loob ng bahay. Okay, kung nakatira kayo sa condo or sa second floor kayo nakatira na apartment, pwede po. Makikita nyo po ito, may charging port na po na direkta sa battery. So actually, habang kung gusto nyo dito i-charge, pwede naman. Pero meron na namang bukod na charging port itong si NXT Silo Pro S dito sa baba. Ayan. Meron pong nakakatuwa dito, parang feeling ko pwede kang mag dual charger dito, kasi meron siyang tawag dito, provision para maging dual port siya. So pwede siyang i-dual charger. Ayan, para mas mabilis mag-charge. Pero hindi ko sinasuggest yung dual charger na palaging ganun. Kasi po nakakasira din sa battery kapag laging fast charging yung gamit natin. Anyway, ito pong si Silo Pro S naman po ay meron na pong kasamang stock charger na pa 10 amps na po. So mga 4 to 6 or 7 hours yung kanyang charging time. Depende kung ilang percent pa yung natitirang battery. Ayan, tapos ito yung kanyang breaker switch, no? So kapag i-charge po natin itong baterya sa loob ng bahay, papatayin muna po natin yung breaker, tapos tatanggalin lang to, and then hugot na po. Medyo mabigat-bigat din to, no? Kaya sa mga babae, kung babae ang gagamit, patulong kayo sa mga lalaki na buhatin to. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 30 kilos din to, no?
Ayan, battery weight 31 kilograms. Okay, so medyo mabigat-bigat din yan, pero yung kinagandahan, pwedeng i-charge sa loob ng bahay. Ayan. Tapos ito yung susian ng compartment or ng battery. So hindi dito kasi usually igaganon para bumukas yung yung upuan, pero ang susian nito ay dito sa baba. And sige, check nga natin yung speed natin. Ayan, naka park mode siya. Para mawala si park mode, press lang tayo dito sa kanyang preno, and number 1, ayan, up to 49 tayo o 49 kph sa number 1. Ito yung kanyang speed button, number 2, ayan, kita nyo nag number 2 siya. Ayan, 65. Tapos 3 tayo, ayan, 76 ang kanyang number 3, 76 kph. So meron tayo ditong sports mode. Nakakatuwa dito sa sports mode nito, ramdam na ramdam mo yung lakas ng torque. Unlike do sa Silo Pro, yung unang version, medyo minimal lang kasi yung torque nun sa sports mode, pero ito ramdam na ramdam. Same speed po siya. Same speed lang naman si 3 and 4. Ang pinagkaiba po ni sports mode ay mas malakas na torque. So kung kailangan mo ng mas mabilis na arangkada, mag sports mode ka po. Ayan, ano pang bago dito kay Silo Pro S? Si Silo Pro S po, meron na siyang hazard. Dati po kasi walang hazard. Ito yung hazard niya, ayan, nag-hazard siya. Okay, kita nyo naman, nag-hazard. Ayan, dito sa likod. Ayan. Tapos, ang napansin ko dito sa bracket na to sa likod, dati walang nakausting ganito. I'm not sure kung para saan to, pero siguro kung maglalagay tayo ng bracket, hindi ko sure baka magagamit natin siya. Like maglalagay tayo ng top box, pero masasuggest ko dito maganda dito yung leather bag, So hindi naman kalakihan, pero pwede na rin katulad ng ginawa ko nakaraan. So malaki-laki pa yung leather bag na nilagay ko dito. Then pwede pang maglagay dito ng saddle bag na leather bag din. Din para aesthetic pa rin. Hindi pa rin nasisira yung kanyang forma. So ayan, si NXT Silo Pro S po ay naka pa rin. Naka disc brake pa rin po siya, 220mm harap at likod. Ayan. Naka kung di ako nagkakamali, 3-pot ito, 3-pot ba? 2-pot lang. Naka 2-pot itong yung front niya na caliper. Ayan, 2-pot din sa likod. Okay? And ang kinagandahan pa na itong si Silo Pro S, meron po siyang heel hold control. So paano yung heel hold control? Pag umakit po kayo sa Matarik at kailangan mong huminto dahil traffic, ganyan, kahit hindi ka magpiga ng preno, hindi ka atras. Sige, sampulan po natin. Alisin ko lang hazard. Ayan pag pumiga ko ng forward, ayan, nagpo-forward siya. Pero pag mag-aatras ako, ayan, ayaw niya pong umatras. Ayaw papakita ko sa inyo, i-atras natin. Ayan, ayaw niya umatras bumabalik. So yan po yung tinatawag na heel hold control. At saka meron din po siyang heel descent control na sa pagkakaalam ko gumagana siya ng 10 kph. So kapag 10 kph yung takbo mo palusong, gagana siya. Ang gagawin mo lang, ipipindutin mo yung reverse. Ito yung reverse. So pakita natin na magre-reverse siya. Ayan. Ayan po yung reverse. Okay, so pag palusong ka, habang lumulusong ka, pindutin mo lang yung reverse, pero pag andun ka na uli sa patag, huwag mong kalimutan na alisin yung pagkaka-reverse niya, kasi andun ka na sa patag tapos pumiga ka ng throttle. So ang mangyayari nun guys is aatras ka. Okay, pag nagpa-park mode, piga lang tayo sa preno. Isa pang napansin ko dito kay NXT Silo Pro S, ang kanya pong side stand. Naka-alloy side stand na siya. Ayan. Nag-match naman yung gold na side stand niya sa may touch ng gold na swing arm. Dati kasi napansin ko kay Silo Pro, pag naka side stand, medyo mataas ang side stand.
So silipin natin ngayon. Ayan siya. So dati yung NXT Silo Pro medyo nakatayo eh. Ngayon talagang nakahiga siya. So less prone siya sa pagkatumba ngayon kasi mas mababa yung kanyang side stand. And meron na rin yung napapansin ko rin dito sa front shocks, nag-iba siya. Hindi ganito yung itsura nung front shocks niya nung version 1 or no Silo Pro. And pansin ko rin mas okay yung play nito, no? Mas okay yung play nito kaysa dun sa nauna. So far ayun yung aking napansin na mga pagbabago at dapat yung abangan dito sa NXT Silo Pro S. Ito yung kanyang headlight. Sa headlight niya medyo mahina, hindi ganun kalakasan pero sapat naman para makailaw. So ito yung switch button ng headlight. Ayan, naka high beam siya. Tapos ito yung low beam, high beam. Ayan, high beam yun low beam, high beam, low beam. Tapos ito yung signal light. Ayan kaliwa. Tapos kanan. So pag mag signal light kayo, ang lang dito, kailangan nyo igitna pa. Ayan. So pag nag signal light kaliwa, tapos nakadiretso ka na, mano-mano mo siyang ibabalik sa gitna. Tapos ito again, ito yung hazard. Ayan, naka-hazard siya. And ito pa lang si NXT Silo Pro S, naka JK BMS na to, no? So pwede nyong tignan through up yung kanyang JK BMS. Ayan, Silo Pro S. Ayan, makikita nyo. Ayan, naka 79.81 volts siya ngayon, 62.7 Ah. Ayan, 96%. Ang battery capacity po nito ay 65%, no? Ayan. So yan, makikita nyo yung battery power, average cell volt, etc. And yung kanyang battery cells. Taka LiFePO4 po to, no? 72 volts, 65 Ah, lithium iron phosphate or LiFePO4, 24S or 24 series. Ayan. So far, yun yung aking napansin na mga bago dito sa NXT Silo Pro S. Ayan, meron pa rin siyang bulsa dito, enough sa mga kailangan nating mga easy access na gamit. Pero ayan, abangan nyo sa market ng NXT, itong NXT Silo Pro S. I think available to by next year na, no, by January. So ngayon ay naka-pre-order siya. May kasama pa rin siyang may kasama pa rin siyang dalawang susi. Isang susi lang pala ito nandito. Yan, may dalawang susi siya, tsaka dalawang remote control. Nasa bahay yung isang susi at isang remote. So kung bubuksan natin siya via keyless, ayan, naka-keyless siya. Pagpapatayin natin, click natin to unlock. Ayan, tapos kung gusto nating i-lock yung unit natin na pag nagalaw is tutunog, ito. So try natin. Ayan, natunog siya. Ayan, natunog. So ayan, kita nyo, hindi na umiikot. Okay, para maalis, pindutin natin yung unlock. Ayan, mamamatay na siya. Anyway pala yung kanyang battery, same din yung range niya, sa almost same lang sa NXT Voltaris Pro. Nasa mga 150 to 180 kilometers din yung kanyang range, no? Same specs, and konti lang naman yung kinaibahan ng battery ni Voltaris Pro at ni Silo Pro S. Si Voltaris Pro kasi is 67 Ah, etong si Silo Pro S is 65 Ah. So 2 Ah lang naman yung lamang. So I think ganun pa rin yung kanyang battery. Range pa din niya is 150 to 180 kilometers. So yun lang mga ka-electric. Again, this is EV Yahimoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So ride safe, keep safe mga ka-EV. Nagsimula ang kwento sa likod ng manibela, kasamang pangarap